Hey, what's up guys? Magandang hapon. May gagawin na naman tayong panibagong kalukuhan. Hindi totoo yan. So may microtik pala ako dito. Microtik Hicks. Actually, may na-config na po ito na PPPoE setup. So ang gagawin ko ngayon, ituturo ko sa inyo paano i-config yung PPPoE setup para sa ating mga client. Yes! Maganda ito kapag may internet connection kayo tapos may magpakabit sa inyo na kapitbahay. Maganda itong PPPoE setup kasi ma-limit nyo yung every user na magpapakabit sa inyo. Hindi totoo yan. Tara, punta na tayo sa malupit natin na laptop para may pakita ko sa inyo paano ko ginawa itong PPPoE setup gamit itong Microtik Hicks. So saksak na natin guys itong LAN port, itong isa na cable papunta sa ating ISP na TP-Link. So TP-Link pala ang ginagamit natin dito na ISP. Yung TP-Link na yan may na-config na po yan na PPPoE na nilimita natin ng 8 Mbps. Galing sa TP-Link itong LAN cable papunta naman sa ating Microtik sa ISP. Itong Microtik natin is may 5 na port. Kung nilagay yung LAN cable sa Ether 4 papunta sa ating laptop. So ngayon subukan natin i-open para may pakita ko sa inyo kung paano ko ito ginawa. So pagpasensyaan nyo na kasi wala tayong screen record sa ating laptop kaya CP ko na lang yung ginamit ko. So open natin ang Winbox, connect. So actually itong Microtik ko na Hicks, nilagyan ko to ng password kaya lagay lang natin dito yung password para ma-open natin. Connect. So yun, na-open na natin yung Microtik Hicks natin. So ngayon ipakita ko lang sa inyo kung paano ko kinonfig. So punta tayo dito sa interface. Ginawa ko dito itong Ether 1 ginawa kong ISP, tapos yung 2 hanggang 5 Ether 2 hanggang 5 ginawa kong PPPoE. So pagkatapos nito punta lang kayo dito sa bridge, tapos dito sa bridge maglagay kayo dito ng bridge PPPoE. Yan, pindutin nyo lang ito tapos maglagay kayo dyan ng bridge PPPoE. Yan, tapos dito naman sa port i-assign ninyo yung PPPoE sa mga port. Itong Ether 2 PPPoE hanggang 5. Katapos dyan dito naman sa IP lagyan nyo ng DNS. Yan, may DNS na nilagay ko ito 888.8.8.4.8.4. yan, pagkatapos nyan dito sa IP para magkaroon na ng internet ilagay ko dito sa advanced general, lagay nyo dito search not, tapos out interface ISP yung internet connection nyo. Yan, tapos pagkatapos yan dito na kayo sa IP tapos dito sa pool. Yan, dito sa pool, itong pool ito yung ibibigay nyo sa mga client router. Ito yung IP address na i-assign sa every client router hanggang 254.
hanggang 254. Yan. Tapos dito sa pagkatapos yan, dito na kayo sa PPPoE. Gagawa kayo ng PPPoE server. Ito yung ginawa ko, Bridge PPPoE. Pagkatapos dito naman sa profile, gagawa kayo ng mga profile dito kung ilang Mbps ang ibibigay ninyo sa client. May ginawa na ako dito na profile 3, 5, 8 hanggang 100. So itong sa secret naman, dito sa secret, ito yung ilalagay nyo sa client router, yung username at saka password para magkaroon na sila ng internet. So yun lang, ganyan lang kasimple. Ganyan lang kasimple gumawa ng PPPoE server. Kung nagbi-business kayo ng internet connection, maganda ito, gagamitin itong PPPoE sa mga nag-avail sa inyo na mga client. So ngayon, dito tayo i-test natin kung meron bang internet ito sa QoS. Actually itong TP-Link dito, nakalimit na po ito ng 8 Mbps. Dapat lagyan nyo ng limit yung parent queue dito sa QoS para hindi lalagpas kung ilang Mbps ang ilagay nyo dito. Sa akin dito nilagyan ko lang ng 400 Mbps, pero yung kasi yung source ng internet ko talaga doon sa ISP ko umaabot ng 400 Mbps yung source ng internet ko doon. Tapos pinasa ko lang dito, nilagyan ko lang ng limit, nilagyan ko ng 8 Mbps para mahati-hati naman yung Mbps. So ngayon subukan natin kung makapag-internet ba tayo. So punta tayo dito sa PPPP, tapos dito sa profile gagawa tayo ng 3 Mbps. Kung makuha ba niya talaga yung 3 Mbps, dito tayo sa secret. Itong client 3, itong client 3 ang example natin, client 3. So punta tayo dito sa setting. Ito lang ang laptop ang gagamitin natin. So yan, lagay natin dito yung client 3. Lagay natin, wait, ano ba yun, client 3. Lagay natin client 3. Tapos password, connect. So yan, makikita nyo dito sa active connection, may active na. Ito yung laptop natin. Tapos dito sa QoS may lumalabas na 3 Mbps. So subukan natin i-speed test kung makuha ba talaga natin yung 3 Mbps. Tayo sa Google. Speed test natin.
Yan, tama yung nilimit natin. Yan. Hindi siya lumalagpas ng 3 Mbps yung download natin. Tapos makita nyo dito sa queues, sumasagad siya. Yang kulay na green na yan, ibig sabihin sumasagad yung Mbps natin. Yan, tapos yung upload 2 Mbps lang nakukuha niya kasi nilimit natin ng hanggang 3 Mbps lang. So maganda talaga itong PPPoE. Kung nagbi-business kayo ng internet connection, kung may magpakabit sa inyo kapitbahay, pwede nyo itong gamitin kasi pwede nyong ilimit yung wifi router nila para makakonect na sila sa internet. So ngayon subukan na naman natin yung 5 Mbps. Itong 5 Mbps, itong client to. So punta tayo ulit sa dito broadband, tapos disconnect lang natin, remove yung client to naman ang gagawa natin ng speed test. Ang i-test natin, yan, makikita nyo nawala na yung 3 Mbps dito. Ngayon papalit naman natin yung 5 Mbps. Ilagay natin dito yung client to. Client to, tapos yung password ko connect. So nakita nyo dito sa queues natin may lumalabas na 5 Mbps. So yan, connected na tayo sa internet. So ngayon subukan na naman natin i-speed test kung makukuha ba niya talaga yung 5 Mbps na nilimit natin. So yan, speed test. Yan, o diba napakaganda talaga, accurate talaga yung nilimit natin na Mbps. Hindi siya lumalagpas ng 5 Mbps. Yan, tapos yung MS natin napakaganda, 26 lang. O diba nakikita nyo yung queues natin, yan, pulang pula, red na red, hanggang 5 Mbps lang talaga siya, hindi siya lumalagpas. O diba napakaganda. So ngayon yung 8 Mbps naman ang ititest natin. 8 Mbps, sana ba yun? Itong personal, subukan natin yung personal. Remove lang. Tapos yung personal naman yung ilagay natin dito yung 8 Mbps. Connect. So makita natin dito sa queues, yan, may nakalagay na 8 Mbps. So subukan natin i-speed test kung 8 Mbps ba talaga yung makukuha niya. So diba kitang kita nyo naman, hindi siya lumalagpas ng 8 Mbps. Oh my God! Ganito talaga kapag PPPoE, malilimit niya yung mga router ng mga client. Kung ilan ang Mbps na ibigay ninyo sa mga client,
pwede niyang ilimit gamit ang PPPoE. Ganito talaga kaganda ang PPPoE. So yan, nakita nyo naman guys, kumana yung limit natin. O diba, napakaganda talaga. So hanggang dito lang ang aking video. Maraming salamat sa panonood. Kung may natutunan kayo, huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe para pag may panibago akong in-upload na video ay ma-update agad kaya. Maraming salamat. Thank you.